Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa endo ko po si Jonel Cuba. Mga tugang sa headlines kanda sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal. Sa tuyang bareta sa lado nasyonal, empleyado kan na Kawayan Airport arestado matapos ang bomb joke. PBBM First Lady lauma na masulot ni na simpleng bado gibo na sunang ngunyanal daw. DOA target matapos ang auction kan natural gas power plant sa ika-4 na quarter kan masudod na taon. Anong nakataon na iligtas matapos na maglubog ang Vietnamese vessel duman sa West Philippine Sea. Marcos Jr. makes final preparation para mada sa FIFA kanda sa iyang suna. WD binida ang mga programa kontra gutom asin kapag tiusan antis kan suna ni President Bongbong Marcos. DNR pignigaran na gamit ka na mga pesticide gas sa mga rallyesta. Abot sa 21,000 na mga pulis ang ilalatag para man sa seguridad kansuna ni President Bongbong Marcos ngunyan aldaw. Kasatuya pa nga pamayukan mga barata numero kan coding ipapasudod sa aldaw kan na ikalimang suna ni President Bongbong Marcos ngunyan aldaw. Yan ang mga headlines kan na mga barata at mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga ko si Jonel Cuba sa detalyes kan mga bareta inutuntaan kamugtakan kan da panahon habagat padagos na mga kaapiktar sa kamugtakan kan panahon ngunya na aldaw kan na Lunes, July 27 magdadara ni na mapananguro na kalangitan asin dagos na pagbagunas kan uran sa nagkaperang parte kan nasyon an southwest monsoon o ana habagat ngunya na aldaw kan Lunes, Hulyo 27 sigunian sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA. Sigun sa State Weather Bureau, makakamati ni na padagos na pagbagunas nin uranda asin thunderstorms
anda kulang party kan kaiwasan kan na Luzon inuli kan padagos na epekto kan hapagat padagos man na pinagmumonitor kan pag-asa ang tropical depression na null na may dating local name na Quiapo. Oring namatahan ang bagyo sa distansyang 1,015 kilometers sa parte kan na subangan na norting subangan kan extreme northern Luzon. Atin patos-patos kani ang kusog kanduros na nag-aabot sa 50 kilometros ang kada oras araniman sa sentro na igwapan in pabor bugso na 90 kilometros ang kada oras. Nag-iero ini sa direksyon kan norting subangan kan Ricas na 20 kilometros ang kada oras. Apektado man ada mapananguro na panahon o kalangitan asin padagos na pagbagsak kan uranda asin dadaguldol siring man ang pagkikikilat duman sa parte kan Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, asin Batangas. Nagpatanid ang Weather Bureau na posibleng makamati nin plus flood asin man landslide o kandaga sa mga lugar na makakamati nin katamtaman sa gudnang makusog na pagbagunas kan uranda. Sa iba pang parte kan Luzon, Visayas asin Mindanao, pinaglalauman man na magkakaigwa ni na mapananguro na panahon asin man digdi magkakaigwaman ni na paburbugso ni na uranda asin man thunderstorm. Sa tuyang mga detalyes pa kan mga barata pa sa lado nasyonal, suspendido ngunyan ang gabus na klase duman sa parte kanda Manila asin Quezon City. Ngunyan na aldaw kan Lunes, Hulyo 27, kasabay kan ikalimang State of the Nation address na ni President Ferdinand Marcos Jr. Ini sakop ang suspensyon ang gabus sa nagrado kan pampubliko asin pribadong eskwelahan base naman sa mga ipinagpaliwas na anunsyo kan mga lokal na gobyerno o beto kan kanselasyon kan klase na matawan ng pagkakataonan publiko na magdangog sa minsay kan presidente sa iyang taunan na report sa nasyon. Nakatalaan man na makatabang ini sa pagpapagian kan epekto kan pinaglalauman magabat na bulos kan trapiko orog na sa panginot na mga tinampo pasiring sa parte mismo kanda batasan na kompleks asin man duman sa parte kanda siyudad kan Quezon. Mantang nagpaluwas naman ang Metropolitan Manila Development Authority MMDE nin mga alternatibong ruta para man sa mga motorista bilang preparasyon sa suna asin tanganing mabawasan ang pagsurusuan kan bulos kan trapiko sa palibot kan batasang pambansa. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal, arestado ana sarong empleyado kan Kawayan Airport naman sa Isabela matapos subot ining magsuba na may bomba sa iyang lulunadan mantang palaog sa parte mismo kanda aeropuerto. Sabi kan Philippine National Police Aviation Security Group PNP ABSI Group na nangyari ang insidente kana nagtalikod na aldaw kanda sabiyon subot kan na suspect na may bomba sa likodan na parte kan sa iyang lunadanda. Inuli sa nasambit ng suba, tulos na ipinasulod kan mga autoridad ang standard aviation security protocols tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga pasayro asin man empleyado kan aeropuerto. Tulos man nagsagibon in inspeksyon ang mga tawan kan PNP ABSI Group kaibanan ang explosive ordnance disposal EOD asin man ang K9 units kan Philippine National Police sa lulunadan kanasambit ng empleyado matapos ang busising pagsisiyasat mayong nakuanin anuman na pampapasabog sa lulunadan kani. Sa tao kani pinagdakop paman girari ang empleyado
pagbalga kan Presidential Decree number 1727 o anan pinagapod na anti-bomb joke law na nagpapangalad sa paggibo kan mga bomb joke na pwedeng magbunga ni panic asin peligro sa publiko. Sa presente pinagahanda na kan mga autoridad ang isasampang kaso laban sa nasambit ng empleyado kan aeropuerto. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, simple alagad elegante arog kaniyan pinaglalauman na maatubang sinda President Ferdinand Marcos Jr. asin First Lady Lisa Aranita Marcos sa ikalimang State of the Nation address na ngunya na aldaw kan Lunes, Hulyo 27, 2026. Sabi kan Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco, mas simple ang magiging sulot kan Presidente asin man kan First Lady kumpara kan mga nakaaging mga suna. Pinagpahig ni Tantoco na masulot pa man giraraya ninterno ang First Lady alagad mas minimal na ang disenyo kani asin daina gaanong madetalye ang mga borda. Subuot obeto kaniya na magpariyasa sa pangapudan kan mga simple asin na marhay na pagkakaigwa kan selebrasyon kan sunang unya na taon. Tulong bistadong mga Pilipino designer ang nagapili na maggibo kan disenyo para man luton kan First Lady sinda Francis Liberan, Michael Leiva asin Paul Cabral. Mantang napili man ni President Ferdinand Marcos Jr. ang sa iyang susuluton na barong para man sa suna alagad daipay pinapasa publiko kung sisay ang naggibo kani. Sabi pa man ni Tantoco, posposan man ang preparasyon kan presidente para sa iyang pahayag. Padago subot ining nagpa-practice asin nagre-rehearsal bago kana sa iyang pagatubang sa Kongreso at siya na pagkahapon tanganing matawanin bastante na oras ang presidente sa preparasyon. Ipinagpahig ni Tantoco na ang First Lady mo na ang marepresentar sa nagkapirang mga opisyal na mga activity kani kabali na ang pagdulnin bagas asin iba pang nakatala na programa kan administrasyon sa tao kan manlaylay na orolay na kinakatubang kan gobyerno. Ipinagpahig ni Tantoco na nagdadanay na kalmado asin nakapokus sa trabaho ang Chief Executive o ang Presidente asin ang First Lady mantang nagpreparar at yan kan sa indang o kan sa iyang suna. Sa iba pang detalyes kada sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, target ngunyan kan Department of Energy DOA na ma-award ang centralized auction para man sa mga mid-merit natural gas power plant sa ikapat na quarter kan 2026 bilang parte kan paglalapigot kan gobyerno na mas pang mapakusugan supply kan kuryente sa nasyon. Sabi kan Energy Secretary Sharon Garinda, nakikipag-ulay na ang DOA sa manlaylay ng mga ahensya sa Independent Electricity Market Operators of the Philippines IEMOP para maisagibo ana nasambit ng bidding. Obeto ka nasambit ng programa na inkaminaron ang pagpapatindog asin pagpapaiwas kan mga natural gas power plant na pwedeng gamiton kapag halangkaw ang demand kan kuryente. Pigpaliwanag paman kan DOA chief na mas marikas na mag-aksyon ang mga natural gas power plant kumparaman sa mga coal-fire power plant kaya mas nakakatabang initanganing maiwasan ang kakulangan kan supply kan kuryente orog na sa oras kan matinding konsumo. Siring ba ni pinagpahig kani na masalangkaw ang gasto sa paggamit kan natural gas kumparaman sa coal. Apwera sa nasambit ng natural gas, pinaparikas man kan DOA ang pagpapasunod kan mga renewable energy project. Kabali digdi ang Green Energy Auction 8 na nakapokus sa mga proyekto duman sa Mindanao asin ang Green Energy Auction 9 na
tagama para man sa mga solar on slates asin man na agri-solar project. Sigun sa DOA, sa presente panindang pinagpapakaray ang mga kinakaipuan na kasunduan sa Department of Agriculture tanganing masiguro na magiging maray ang pagpapasunod kan sinambit ng proyekto. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, anom na mga tripulante kana sarong Vietnamese cargo vessel ang nailigtas matapos na maglubog an sa indang barko araniman sa Kagitingan Reef duman sa West Philippine Sea WPS. Padagos man ang search and rescue operation para man sa mga nawawara pang mga lunad kan barko. Sabi kan Philippine Coast Guard, uminabot sa anom na kadagdagan ng mga tripulantes ang naisalbar matapos na maglubog ang Vietnamese cargo vessel sa Quy Nguyen 18 kana nagatalikod na banggi. May kabilugan na 62 na crew members ang lunad kan barko kan mangyari ang nasambit ng paglubog. Sa presente 17 katao pa ang padagos na pinagahanap kan mga autoridad. Tulos man nagsagibon in search and rescue operation ang grupo kan PCG sa kasuguan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gabanda. Nagpadaraman ang PCG kan BRP Malapascua asin sarong aircraft gikan duman sa parte kan Palawan tanganing magdabang sa paghahanap sa mga nawawarang mga tripulante. Sigun sa PCG, padagos sindang nakikipag-ulay sa Vietnamese Coast Guard tangani makakuha pa nin mga importanteng mga impormasyon na makakatabang sa rescue operation. Ginamit kan mga autoridad ang search and rescue optimal planning system sarong teknolohiya na nagtatabang na maaraman na ang lokasyon kan mga nawawarang tao tanganing mas pang maparikas an sa indang paghanap. Mantang napabareta kan Chinese state media na mga rescue team kan China ang nakapagligtas sa nagkapirang mga Vietnamese na mga tripulante arani sa pinag-aapod nindang Chinese occupied reef. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata, ibinidangunyan kan Department of Social Welfare and Development DSWD ang mga panginot na mga programa asin trayumpo kani sa paglaban sa pagtiusan o sa sinasapong pagtio sa pagpapakusog kan human capital protection sa mga sektor na nangangaipo asin na pagresponde sa mga kalamidad. Ginibo kan DSWD ang pahayag antis kan ikalimang State of the Nation address na ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Saro sa mga panginot na mga programa kanahin siya ang mayong gutom programa kung sa ina nagtao ang gobyerno ni naabuton sa 3,000 pesos na bulanan na food credits sa pamilya nga nakakamati nin matinding kakulangan nin pagkakanda sa ngunyada o minabot na sa 600,000 na mga pamilya ana nakikinabang sa sinambit ng programa. Target man kan DSWD na maabot ang 750,000 food for household antis na matapos ang taon. Tangani man mas pang digdi dakul na mga pamilya na nangangaipo ang kinakaipuan matabangan. Parte kan programa ang mayong gutom kitchen na nagtataunin mainit asis masustansyang pagkakanda sa mga Pilipinong nakakamati nin gutom sa presente. May mga operasyon na iniduman sa parte kan syudad kan Pasay, Cebu asin Zamboanga City kung sa inaabuton sa 300,000 na pagkakaan sa indang nahiduhol. Mantang pinagpapakusog kan DSWD ang Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace bilang parte kanda sa indang ahinsya sa pagduhol kan kinabukasan kan pamilyang Pilipino. Sabi pa man kan ahinsya, nasa 1.6 million household beneficiaries ana nakaluwasa sa programa matapos na mahilingan nin pagbaraykan sa indang kamugtakan kan pagbuhay. Nagtatabang man ang DSWD sa mas nangangaipong mga sektor kabali digdi ang tabang para sa pamilya na nagaataman kan mga aki na may mga kamatian, mga aki pa nga mga ina
asin na biktima kan online sexual exploitation. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang nagbabagang bareta sa BBS FM Naga, pinagnigaran kanda Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga aligasyon na nagagamit ini kan pesticide gas laban man sa mga rallyista matapos magsagibo kan na protesta sa atubangan kan sa indang opisina duman sa syudad kan Quezon. Basado sa ahinsya ang mis na nahiling sa lugar ang gikan sa sindang regular na defogging activity sa kada semana asin bako ining ginamit para paalion ang mga nagpuprotesta. Nagsusunod lang asinda sa workplace hygiene standard asin day nagagamit kan chemical para man sa crowd control na inot kani pinag-akusaran ka nagkaparang mga progresibong grupo gikan sa Southern Tagalog ang DENR na paluwas sa subuot kan na pesticide mantang nagsasagibo sinda kan protesta sa Visayas Avenue kan na Pizza 26 kan bulan kan Hulyo o kasudma bilang parte kan sindang karaban na antis kan gigibo na State of the Nation na address ni President Ferdinand Marcos Jr. kontra sinda sa nagkapirang proyekto asin polisiya kan gobyerno na para sa sainda ini ana nakakadistroso sa parte mismo kan kapalibutan, partikular na sa mga kabukidan asin nagbubunga kanda pag-ibakwar ka nagkapirang mga komunidad. Pig kontra asin pigbatikos man ninda ang pinagapod nindang piking kaunlaran o pag-asenso o mga proyekto sabi ka na sa indang mga lider mas nakikinabang ang dakulang negosyante asin mga enteries iyo ang mga dayuhan sa tao ka na subot kay niya reklamo mapadapit man sa misa dinagos kan mga nagprotesta an sa indang mga programa kabali ang pagpapakalbukan mga iniya na nagsisimbolo bilang pagpapailing kan pagkontra sa pagkakasararo sa parte mismo kan pagkakakalbuman kan mga kabukidan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, maabot sa 21,000 na mga pulis ang ipapakuriat kan Philippine National Police PNP bilang parte kan seguridad para man sa ikalimang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Batasang Pambansa, Quezon City, ngunya na aldaw kan Lunes. Sabi kan Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na kumpleto na ninda ang security protocol asin isasagibo na lang ang phase deployment kan mga pulis sa mga lugar na nangangaipon in masa maigpit na pagbabantay o seguridad. Sinabi kan na PNP Chief na preparado ang sindang lado tangani manda na digdi sigurado ang seguridad kan mga opisyal, mga bisita asin publiko mantang isasagibo ang suna at tiyan. Pinagtawanan man ninda abiso o advice kan mga ini ang mga pulis na digdi padanayon ang maximum tolerance sa tao man kan sa indang mga trabaho ngunyanal daw. Pinaghagad kani ada sa grupo kanda PNP na asin man sa magsasagibunin mga protesta na makipagtabangan sa mga autoridad asin sundon ang mga dagdadanay na mga patakaran tangani man na magdanay anda maray na seguridad. Sigun pa man sa lado kan Philippine National Police mayo sindang namomonitor na seryosong banta sa lado kan seguridad may relasyon sa suna sering man nagdadanay na nakaalerto ang kapulisan tanganing tulus na mag-aksyon asin man magresponde sa ano man na posibleng kariribukan. Naka-full alert status naman ang lado kan kapulisan duman sa parte kan Metro Manila. Magpapasunod man nin masa mahigpit higot na gun control measure ang liderato kan Philippine National Police ngunya na aldaw mantang magkakaigwa kan no-fly zone asin no drone zone sa nagkaperang mga lugar kabalidaan palibot kan batasang pambansa kung sa
saan isasagibo ang diskurso kan presidente. Tulong grupo man ang tinawan ninda permit kan Quezon City Government na magsagibo kan sa mga rally sa Commonwealth Avenue. Ang bagong alyansang makabayan san lakas asin better brighter. Nangapudan man ang PNP sa mga organizer kan mga maprotesta na bantayan ang sa indang lado laban man sa posibleng paparibok. Sinugo man kan PNP chief ang gabos ng mga pulis na naka-deployed sa parte kada nasambit ng lugar na magkaigwa kan seguridad kan suna na maggamit kan mga pinagapod na body-worn nga cameras asin iba pang recording equipment tanganing masiguro ang pagiging transparent kan sa indang mga operasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, inanunsyo kanda Metropolitan Manila Development Authority MMDE nasa inda pa man ay papasunod ang number coding scheme sa aldaw kan ikalibang State of the Nation address na ni President Bongbong Marcos ngunya na aldaw kan Lunes. Kaya digdi tinawanin abiso ang mga motorista na planuhon an sa indang biyahe asin magamit kan mga alternatibong ruta tanganing maiwasan ang matinding bulos kan trapiko. Sabi pa man kan MMDE, igwa ni na 500 na mga tauhan an sa indang ahensya an i-deploy sa kalabaan kan Commonwealth Avenue duman sa syudad kan Quezon. Kabali digdi ang mga traffic enforcers, road clearing teams, medical personnel asin emergency responders tangani man na masiguro na maray ang bulos kan trapiko asin seguridad. Pinaglalauman ang magabat na bulos kan mga lulunadanda sa Commonwealth Avenue, IBP Road asin iba pang panginot na mga tinampu araniman sa batasang pambansa kung saan gigibon mismo ang suna ni President Bongbong Marcos ngunya na aldaw. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakita sa lado nasyonal dai mababa sa 3 ka tao ang napabarata na nagadan duman sa parte kan Davao Region asin Soka Surgeon ninhuli man kan epekto kan bagyong Quiapo asin man na habagat sering ba da sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC padagos paman giraray anda pagbiberipikar kanasambit ng report mantang saruk katao man anda pabarata na nawawara duman sa Soka Sargent. Maabot man sa 193,000 na mga individual o aabuton sa 41,000 na mga pamilya gikan na sa 258 barangay sa 7 riyon ang naapektaran kan makusog na pagbagunas kan uran asin na pagkakaigwanin baha bunga naman kan raot ni na panahon sa tao kaniya maabot sa 9,000 ka tao ang sa presente temporaryo na nagdadago sa mga evacuation center para sa indang kaligtasan na i-record ang pagkaraot kan 235 harong sa Western Visayas sa Zamboanga Peninsula. Sok Sargent asin man sa BERMM sa mga ini 158 anda parte nga naraota mantang 77 man anda dagos ng nawasak. Maski nga ni nasa luwas na kan Philippine Area of Responsibility o FAR ang bagyong Quiapo. Padagos pa man ining binabantayan kan mga autoridad ninulita pwede pa man ining magpakusog kan na habagat na nagdadaranin makusog na pagbagunas kan uranda sa nagkapirang parte kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, yaon na naman nagkomento si Senador
Robin Padilla. Sinabi kaniya da isubuot kontento si Senador Robin Padilla sa aksyon kan administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. pag-abot man sa parte kan korupsyon sa flood control project kan gobyerno. Ninulita nagkakapira pa sa nasubuot ana napapadagot kan gobyerno. Sa sarong pahayag tinauan doon ni Padilla na duwalang subuot ang gradong itinao kaniya sa lado kan administrasyon. Ninulita kadakol paman na sinasabing binabang mga lugar sa nagkapirang parte kan nasyon. Tinauan doon kan senador na dapat mayong pinipili asin na bahid nin politika ang isinasagibong investigasyon sa mga anomalya sa flood control project. Pinagpahayag kaniya na namumulitika asin pamumulitika ang dahilan ka na pagkakakulong ka na duwang pag-iriba na sinda Senador Jinggoy Estrada asin man na Rodante Marcolita. Mantang afuera sa Urulay sa flood control skandal, pinaglalauman subuot ni Padilla na matutukara sa State of the Nation address suna kan presidente ang epekto kan El Nino sa Pilipinas. Iyan sa kainot-inoting eleksyon kan bansang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao asin man ang issue sa relasyon kan Pilipinas sa China. Mantang ipinagpahayag kan senadora na dapat natukaron sa Legislative Executive Development Advisory Council o LIDAC ang mga issue kasumpay kan freedom of information asin prosupwestong pagbabawal sa mga 16 anyos pababa na maggamit sa laog kan social media. Sa iba pang detalyes kan mga barata, sa lado lokal, pinag-ingkaminar ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ada publiko na dangugon ang ikalimang State of the Nation address na ni President Ferdinand Marcos Jr. asin bosisyon ng minsay kini basado man sa nilalaman imbis sa personalidad kan na presidente. Sa sarong pahayag tinauan doon ni Cayetano na importanteng madangog kan gabos anda report kan presidente tanganing maaraman ang tunay na kamugtakan kan nasyon asin ang mga plano kan administrasyon. Sabi kan senador dapat na magadalan kana suna maging ang mga nagsusuporta o nagkukontra sa lado kan administrasyon. Ang mga pareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Matugang ngunyana sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Mas lalo pang pinakusugan serbisyo nga panga saluda dumanda sa parte mismo kan Banwan kan Pasakaw Camarines matapos manda na magbugtak ang Department of Health DOHB Call Center for Health Development nin sarupang doktora sa irarom kan Dr. Todabarrio sa DTTV program. Sabi kan lokal na gobyerno kan Banwan kan Pasakaw sa liderato ni Mayor Nenyo Tayko dakulang lakdang ana pagabot kan kadagdagan na doktor tanganing mas pang mapaiwasa ang akses kan mga residente sa dekalidad asin na tulos na serbisyo medikal urog na sa mga komunidad na mas pang nangangaipo kan pangangatama sa parte kan salud. Nagpasalamat mada si Tayko sa DOHB Bicol sa padagos kaning suporta asin pag taunin na asistensya na kinakaipuan kan gobyerno lokal. Sabi kaniya bunga ini kan na matibay na relasyon kan na LGU Pasakaw asin man kan DOH sa objetong mas pang mapakaraya ang salud asin kapakanan kan kada tagaduman sa Banwan kan Pasakaw. Padagos na pinagasisiguro ngunyan kan Municipal Health Office asin kan gobyerno lokal anda sa indang pangako na magatud nin abot kaya asin di kalidad asin malalauman na serbisyo nga pangsalud para sa gabus na mga namamanwaan dumanda sa Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Nadakop kan mga operatiba kan Police Station 4 ang sarong lalaki kabali sa listahan kan mga wanted person na nakarecord sa e-warrant system asin manual receive sa barangay kan Kararayan, Naga City. Pinagbisto ang nadakop na sarong lalaking 35 anyos soltero junk shop aid asin residente kan Negros Occidental. Isinagibo ang operasyon kan mga tawan kan Police Station 4 katabang ang CMFC Intelligence Operative sa pakikipag tabanganda sa Binalbagan Municipal Police Station, Negros Occidental Police Provincial Office asin Police Regional Office duman sa Negros Island Region PRO NIR. Nadakop ang suspect sa bisa kan mandamiento de aresto sa kasong rape by sexual assault sa irarom kan Article 266-A Paragraph 2 kan revised penal code na pinag-emyendahan kan Republic Act number 8353 asin anti-rape law of 1997 na may rekomendadong piyansang 120,000 pesos sa kada sarong kaso. Iguaman siyang suway na kaso para manda sa kasong rape sa irarom kan Article 266-A kan revised penal code. Mayo man din piyansa na pinagre-rekomendar sa nasambit ng suspect. Ang suspect yaon ngunyan sa laog kan karsel kan station number 4. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, yaon sa linya si Buyit Paderes. Buyit Kamin. Yetbo. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa sa lado lokal, pinaglinaw kan Philippine Statistic Authority PSA Bicol na posibleng maapektaran na ana pagkakaiba sa listahan kan na update program kan mga residente sa dain na interview kan mga enumerator sa isinagibong community-based monitoring system survey kan 2024. Sigun na kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, ang datos aliman sa CBMS saro sa mga panginot na pigabasihan kan Department of Economy, Planning and Development DepDev sa pagdetermina kada mga kwalipikadong mga benepisyaryo kan programang pang-ayuda. Inima na subuot ada saro sa pinagbasihan kan Department of Social Welfare and Development maging benepisyaryo. Sering man digdiya tinawan doon ni Perdiz na bako ang PSA ang nagpipili sa mga
o magkakaresibi asin na maserbing mga benepisyaryo. Subuot ang CBMA sa 2024 ang pinaka-latest ng datos asin piglalauman na magkakaigwan ng panibagong survey sa masunod na taon. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta, balikan ta ang linya magali kibuyit paderes buyit kamin. Dahil nag-asir ang pagtago-tago di sa laga kan sarong tagaduman sa Negros Occidental pagkatapos na inihikapon kan mga pulis gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office katabang ang mga membros kan Laga City Police Station 4 diyan sa Barangay Kararayan, Iglesia Ciudad. Sigon sa report, ang suspect 35 anyos soltero asin Jangsap Aid asin residente kan Negros Occidental ang may kasong rape by sexual assault na may piyansang 120,000 pesos. Ini igwapang sarong suway na kasong rape sa irarom kan Article 266A na mayong ipinagrekomendang piyansa ang korte. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, tulos man na nagigpita nin seguridad asin na nagapatrolya sa mga eskwelahan ang Buhi Municipal Police Station MPS kasumpay kan nagkuryat na po sa social media mapadapit man sa subot balak na school shooting and sarong grupo kan mga estudyante. Pinagpahig ni Police Major Benchito B. Cerillo, ang acting chief of police kada Buhi Municipal Police Station na seryoso nindang pinagiling ang kaso asin dai pinagapalampas ang anuman na banta sa kaligtasan kan publiko. Sa presenti, nag-iimbestiga ang pulisya para man na maaraman ang pinagikanan kan pos asin kun may katotohanan na nasambit ng bagay. Kasabay kan nasabi ng bagay, nakipag-ulay naman na ang PNP sa Department of Education DepEd asin mga opisyalis kan barangay para masiguro ang seguridad kan mga estudyante asin man kan mga paratukdo. Nangapudan man si Cerillo sa publiko na dai na i-share ang mga dai kumpirmadong mga impormasyon sa Facebook tanganing dai na magbunga pa nin takot asin na peligro sa mga magurang asin manda sa mga estudyante. Pakiulay kan Buhi MPS kung may nakaaram kan totoong nangyari, ipaaram tulos sa sainda asin sa pinakaraning istasyon kan na pulisya. Siniguro kan mga autoridad na padagos na magdadanay asinda padagos man na magiging sekreto ang pagkakabistuan kan sisay man na mataunin impormasyon sa mga miyembros kan Philippine National Police. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal bilang pagpreparar sa nagdandangadang nakapiestan kan Santo Domingo de Guzman ang patron senda kan Barangay Pawili matrayumpong isinagibo ang clean up drive sa manlain-lain na parte kan barangay. Nakisumaro sa aktibidad ang Barangay Council kan Pawili Pili sa panginginot ni punong barangay Mario Cleope kaibanan ang Sangguniang Kabataan Council sa panginginot man ni SK Chairwoman Maria Pinilinda Bupeti bilang pagkakasararo asin pagpapailing nin malasakit sa saindang komunidad. Taos pusong pasalamat sa gabus na nakisumaro asin tabang obheto kanda mga empleyado kanda barangay mga volunteers Pawili Youth Organization sa panginginot kan saindang presidente na si GM Christian Plitado asin Suna Ono Youth Organization sa paagi kan presidenteng si Ryan J. Orante. Grabe man na pinagpailing ang importansya asin inisyatiba sa saindang dedikasyon sa pagtrabaho tanganing maging malinig ang saindang barangay para sa papaabuto nindang piyesta. Iba pang detalyes kan mga bareta, balikan ta ang linya magali kay Darrell Banyas. Darrell Kamin. Tinanggal na sa trabaho ang sarong local tour guide na empleyado kan Public Safety Office Canaga City LGU
Minuli sa nag-viral na insidente kan panghaharas asin paglaog kan tour guide sa tent kan sarong hiker na mayong permiso sa na nangyari ini diyan sa Mount Isarog Natural Park. Sa sarong pahayag, sinabi ka Naga City LGU na sarong bagong job order personnel kan Public Safety Office ang sinabit ng tour guide asin mayo pang sarong bulan ini na nagatrabaho na sinabit ng opisina. Tulong subot na hinali kan city government ang sa iyang mga assignment asin pigpunan ang proseso naputulon ang sa iyang job order engagement. Pigusugo man kanan ang local na tour guide organization na halion siya sa indang rooster. Makondusir man in investigasyon ang LGU asin asiguraro na matatawanin magakanigong supong biktima. Tangarig na dahil na mautro ang kaparehas sa insidente, ipinapautob na ang masigot na pagpautob kan alcohol ban sa Laugan Protected Area asin mandatory refresher, gender sensitive ethics training para sa gabos na accredited na tour guides. Inasigurar ka Naga City LGU ang kaligtasan at seguridad kang gabos na nagbisita sa Mount Isarog Natural Park. Dagdag sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal bilang patutuo kana padagos na pakikisumaro kanda gobyerno lokal kanda banuan kan pili ka maridisor sa mga organisasyon na nagtatabang sa lado kan komunidad. Nagpartisipar si Mayor Maribik Bikbik Solano sa selebrasyon kan 23rd founding anniversary kan Guardians Agidibu. Duman sa party kan San Antonio Cabercord sa Banuan kan Pili Camaridisura, arani sa simbahan sa sentro kan Pili, sa irarom kan Timang United Aswanda, ended by aspiration and spirit. Tinawan doon tanasambit ng selebrasyon ang importansya kan pagkakasararo, disiplina asin na pagtatarbangan tao betong padagos na maisulong ang katuninungan da karahayan seguridad sa parte kanda komunidad. Ang programa ang pinagpanginutan ni Ronald Buklot bilang chairman kan PGBI Pili Camaridisura sa panginginot man ni Virgilio SGF Vera Pilais, founder kan PGBI Pili Chapter bilang panginot asin sa mahigpit na 2 dekada ng pagkakasararo serbisyo asin dedikasyon sa parte mismo kan organisasyon. Tatawan din doon asin mensahe ni Mayor Maribik Bikbik Solano bilang panginot speaker kung sa inda digdiya tinawan doon ang importansya kan pagkakasararo, disiplina asinda anda pagkakaigwa in pagtatarabangan sa padagos na pag-asenso kan banwaan kan Pili na pagarmanda sa sainda nga mga mensahe ada pagpaabot ninda pagbati asin suporta sa mga miyembros kan Sangguniang Bayan bilang pagbesto sa mga importanteng papel kan PGBI asin man kan komunidad. Padagos na pinagbibisto kan lokal na gobyerno kan Pili ang mga organisasyon na nagsusulong nin kapatiran, disiplina asin voluntaryong pagtabang bilang importanteng katabang sa pagpapasenso kan sarong matuninong ligtas asin-asinsadong gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ligtas na nailuwas kan mga kapulisan ang sarong babae asin ang sayang 2 aki matapos na i-hostage dumanda sa parte kan barangay kan na Alungong Libon Albay kan nakalis na aldaw. Sigun sa Police Regional Office number 5 digdi na tawanin doon na anda nasambit ng hostage sa taking anda Ibon Municipal Police Station matapos na makaresibinin impormasyon mapadapit mada sa subuota sarong lalaki na nagkulong asin na nagbanta sa iyang pamilya sa laugkan sa indangarong. Pagabot kan mga autoridad na abutan ang suspek na may kaput nin kahoy asin pasa na buti mantang piga kakaputan asin pinaka kapot-kapot kani an sa iyang pinakabunsong aki sa delikadong paagi. Ninuli kaniya
naglangkaw na tensyon sa lugar mantang pinanginutan ka na mga negosyador na maresolba ang sitwasyon nin mayo ni na nakukulugan. Personal na nagdumanda asin na nanginot sa negosasyon sinda Police Colonel Noel Nunez ang Provincial Director kan Albay Police Provincial Office asin na Police Major Christian Broal ang Chief of Police kan sinambit ng Banwaan matapos ang basusing pag-assess sa sitwasyon nagsagibunin kontrolado na iligtas ang operasyon kada nasambit ng pag-irina duang aki asin ana ina kaniya. Basado sa investigasyon antis kan hostage incident nagpasiring pa sa ipaturakan pulisya an agum kan na suspect ng aning magsampa nin reklamo uli kan subuot pang-abuso alagad pig atras manda antes nangyari ang sinambit ng insidente. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pa sa lado lokal kapilugan na 461 benepisyaryo gikan sa Banwaan ka na sangay kamaredisur na karesibinin 2,000 pesos na cash assistance sa gidibong atleta assistance kan nakalis na aldaw sa Sangay Sports Complex Barangay San Roque ang sinambit ng Banwaan. Ini ang inot na aldaw kan pagdul kan Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Uplift Assistance Program kung sa inkabilugan na 922,000 pesos ang naidul na kantidad para man sa mga benepisyaryo gikan sa nasambit ng Banwaan. Sa irarom kan Uplift Program nagdul ang gobyerno nin tulos na asistensya para man sa kwalipikadong pamilya para sa saindang pang-uro aldaw na panggastos kasabay kani ang papakusog kan sa indang economic resilience. Mga tugang sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado o mga barata pakitangunyada mga tugang sa satuyang barata sa kinabanda nin o sa luwas kana nasyon sa satuyang barata sa luwas kana nasyon sa parte mismo kanda Berlin dumanda sa nasyon kanda Germany sinasabi mga tugang nadigdi ang mga autoridad duman sa Germany nasaro ang terrorist attack na may relasyon subuot sa Islamist extremism ang nangyaring pag-aarado kanda Friday event duman sa parte mismo kanda Berlin. Nangyari ang insidente arani sa lugar kung sa inda ginigibo ang Christopher Street Day saro sa pinakadakulang LGBTQ Pride events dumanda sa Europa. Napagaramanda na saro ang nagadan mantang 30 iba pa ang nairido matapos araduho na kan sarong puting miniband ana Tiergarten Park araniman duman sa Brandenburg Gate sa Berlin kan nagtalikod na Sabado nin pagkabanggi. Sa bilang na ini, paluan na grabing na irido asin ang kamugtakad mantang tuluman nasa critical ang kondisyon. Pinagbisto ang mga suspect na sinda Abdul B. sarong German citizen na may Lebanese background. Sigun sa mga investigador, akaluwas pa lang gikan sa juvenile detention ang nasambit ng duwang suspect 2 bulan antes kana sinambit ng insidente asin dati nang minomonitor kan domestic intelligence ninuli kasubot posibleng relasyon sa parte kan Islamic State Group. Sabi kan Berlin Police, hinahanap pa ang suspect asin nagpatanid sa publiko na dai ini raihan ninuli ta pwedeng armado asin peligroso ang nasambit ng sospetsado. Sa tuyang barata ngunyada mga tugang barata kita ngunyada sa kinabanda ninda Karawat sa satuyang barata sa kinabanda nin Karawat
ada salado kan PBA basketball nagdadanay na mayo nin daog ana NLEX Road Warriors matapos na digdi daugon an San Miguel Bermen para man makuha an iskor na 196 na puntos bilang kapangganahan sa PBA Season 50 Governors Cup kan nakalis na Domingo o Kasubanggi. Pinanginutan na ni Dick Wanda Jones ana NLEX sa iyang 27 puntos asin 10 rebounds mantang digdi nakapag-ambagmada si Scotty Winston nin 24 puntos para man tabangan an sa iyang team na makuan ikapat na sunod na kapangganahan asin magdanay sa liderato kan Group A. Haros madali na nga makabalik ang San Miguel Beer matapos mabawasan ada 25 puntos na kalamangan kan NLEX sa panginot ni Duna Trollano alagad dai nagpadaog ang Road Warriors asin sinilyuhan ang kapangganahan sa paagiman kan last 3 points sa first 3 quarters kan kawat. Nanginot man para sa Bermin, iyo si George King na may 31 puntos mantang nai-record sinda Trullano nin 16 asin John Marpardo nin 15 puntos sa pagtatapos kan kawat. Daog ang Bermin asin gana ang NLEX sa iskor na 110-96. Dugang iyanan kat, tiripunan kan mga bareta sa pangarang kada sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Stephen Pabis, ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapa sa tuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:06. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang matinaaga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga bareta sa lado lokal, 18 anyos na lalaki angkot sa identity thief arestado sa entrapment operation sa laog kan probinsya nin Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, aksidente naman sa parte ka na San Fernando, Camarines Sur, Iguanin Gadan. Sa pa nga barata sa lado lokal, aksidente man sa parte mismo kan kanaman Camarines Sur, nakwalat manin Gadan. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Courier kan Shabu, arestado sa gidibong drug by bus operation sa laog kan na syudad kan na Naga. Yan ang mga headlines kan na mga barata, mga details kan na barata pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay.
Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, mayaanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyada sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyada lado lokal. Kinakipuan maipaliwanag ni Maraya anda preparasyon da maibubunga sa lado ka na ekonomiya sa laog kan syudad Canaga kung dagos na magiging highly urbanized THUC. Ini ang laman asin reaksyon kanda bistadong negosyante sa laog kan syudad Canaga na si Mr. Fortunato Tato Mendoza. Pahayag kan nasambit ng negosyante. Agigurumduman ipinaga-anunsyo ni Mayor Lene Robredo ang information na karabanda mapadapit man sa benepisyo kan pagiging HUC kanda syudad Canaga antis na gibon ang plebisito na isasabay sa barangay asin SK Election 2026 sa November 2 para kay Mendoza kung siya napapasala subuot di alangkawan na singil kan na lokal na gobyerno kan syudad Canaga sa buwisa sa mga negosyante kung dagos ng maging highly urbanized ang Naga City. Puwermada sa paglangkaw kan na sahod kan mga empleyado kaniya. Natural daa sa mga negosyanteng arog niya anda andal papadapit man sa buwis kaya siguro dapat ipaliwanag da kung ano anda balik kan pagiging HUC sa laog kan syudad Canaga sa sektor ninda negosyo. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 500 gramos kan marijuana ang nasa bata sa sarong senior high school student sa laog kan syudad Canaga. Imas Rias ngunyan ang sarong 20 anyos na senior high school student matapos na madakop sa ikinasang operasyon kontra sa illegal drugs kan grupo kan na Philippine National Police o PNP dyan sa Zona 6 Almeida Highway kan Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Ikinasaan na operasyon na pasado alas 3 ni na pagkapon kan talikod na daw. Sabi sa report kan Naga City Police nabawi sa suspek ang naabuton sa 500 gramos na pinagpaalang na dahon ni na marijuana asin ini nagkakarkulo o nagkakantidad na 60,000 pesos ana nasambit ng presyo kan marijuana. Nasa kustodiya na kan station number 2 asin man kan NCPO ang suspect na tubang ning kasong pagbalga sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Dakop kan mga autoridad ang 26 anyos na tambay dyan sa Barangay del Rosario, Ibisan, Naga sa gilibong search warrant operation kan nakaaging aldaw. Ang operasyon pinanginutan kan Police Station 6 kan Naga City Police Office. Target kan operasyon ang 26 anyos na istambay sa ambit ng lugar. Nakumpiskar sa paggalughog ang sarong kalibre 38 baril na may makakaligong lisensya asin tulong pidasong bala. Ang suspect tulos na sinangatan ng kasong violation of RA 10591 o Uncomprehensive Firearms and Ammunition Relation Act. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, saroan gadaan sa banggaan kan duwang truck sa Sipukot, Camarines Sur. Saro katao na nagadaan sa banggaan kan duwang truck na nangyari na natalikod na aldaw. Dumanda sa Andaya Highway sa Barangay Kantaisan, Sipukot, Camarines Sur. Tulos na nag-responde sa lugar ang grupo kan MDRRMO sa Banuan kan Sipukot, mga volunteer responders. MDRRMO kan Banuan kan Lupi, Camarines Sur. Nakaduman man ang grupo kan MDRRMO kan Banuan kan Kabusaw
Bureau of Fire Protection, BFP, Philippine National Police, asin man ang grupo kan Highway Patrol Group, Tipokot DPWH First District Engineering Office, asin mga opisyal kan barangay, ang mga iniya araputan tangani man na magtabang mag-rescue sa mga naging biktima, asin di tangani man na magsagibo kan clearing operation. Ayo pa man, pinagpaliwas na opisyal na detalyes ang mga autoridad mapadapit man sa kausakan sinambit ng aksidente tinda pagkakabistuan ka pinawian na buhay na biktima. Inuli kan insidente, nagkaigwan ni na grabe na gurumot kan bulos kan na trapiko sa kalabaan kan Nandaya Highway mantang isinasagibo ang pagrespondi asin paghali ng mga lulunadan asangkot sa nasambit ng aksidente duman sa kanwaan kan Sipokot, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal, asa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Importante na ang mga jóvenes sa probinsya ng Camarines Sur, armado nin anuman na kaaraman, anuman na problema o rugna sa pagsimbag sa mga kalamidad, kung kaya dahil man pinalampas. Kan sobrang nasa 200 sa mga jóvenes, gikan sa Manaylain na banwaan o lugar sa probinsya ng Camarines Sur, ang pagkasal sa Future Proof Camarines Sur Youth Camp na bakong ordinaryong camping ninhulita ipigtukdo sa mga jóvenes, ang manlaylain na kaaraman asin man skills sa manlaylain na klaseng kalamidad. Ang aktibidad, parte ini kang Camarines Sur Resilience Festival 2026, katakod kan month-long celebration ka National Disaster Resilience Month. Sinabi ka nagkapirang jóvenes na partisipante na maut nindang madagdagan pa ang sa indang kaaraman sa disaster response. Ninulita interactive as in immersive ang mga aktibidad bako sa nang pagmolde sa kabatiran. Asin kaaraman kan mga jóvenes sa disaster response, ninulita nakabilog man sindanin pag-aaramiguhan sa parehas nindaman jóvenes. Mawot kan Edmero Camarines Sur na sa pae kan sinambit ng aktibidad, mas magiging equipped ang mga jóvenes sa pagsimbag sa anuman na klaseng kalamidad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga barangay sa Iriga City nakaresibikan pundo sa irarom kanda kada barangay na makikinabang ka na sambit ng programa. Formal na pinagpresentar kan liga kan mga barangay Iriga City chapter sa gobyerno lokal kan na syudad kan na Edga ang kabilugan na 7.2 milyones pesos na kantidad kan cheki sa irarom kan na kada barangay na makikinabang sa programa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipresenta ibarangay o sa barangay San Agustin. Kapag mani punong barangay Nestor Andalis, Vice President kan Liga kan mga barangay sa Iriga City Chapter, anasambit ng cheke kasabay kan flag raising ceremony kan aldaw kan Lunes gikan manda sa pagkakaresibikan nini na tiga 200,000 pesos na alokasyon ang 36 na mga barangay sa laog kan syudad na nagkaigwa sa pagpuon kan pinagapod na Socio-Civic Project Fund isa CPF. Sa iyang minsay na ipaliwanag ni Iriga City Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva na digdiya babarangaon sa duwang party ang pundong mariresibikan kada barangay sa paagikan na 100,000 pesos ang itatagama para sa financial assistance asin man scholarship grants para sa 5 mga kwalipikadong mga college student asin 100,000 pesos ang parman sa prioridad na mga community development project na kung saan digdiya na identifikar kan kada barangay. Nagpasalamat ang liga kan mga barangay Iriga City Chapter sa lokal na gobyerno kan siyudad kan Iriga. Ninuli tada kulang tabang anasambit ng asistensya tangani pang mas pang mapakusugan programa kan mga barangay asin mapakaraya ang pagbaranga-banga kan mga serbisyo sa lado kan sa indang komunidad.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal sarong 18 anyos na lalaki na naggamit nin Facebook account kan 35 anyos na babae para makapag-utang asin na maghagad nin na kwarta sa mga kabisto kan biktima arestado sa pinagibong entrapment operation kan Camarines Sur Provincial Cyber Response Team asin kan Kanaman Municipal Police Station kan nagtalikod na banggi sa barangay kan Del Rosario Kanaman Camarines Sur. Sabi ni Police Captain Angelo Babagay kada Hunyo 11 nahaka ang Facebook account kan biktima na si Flora sa investigasyon kan cyber team nakilaga subuot ang biktima sa cellphone ka na suspect alagad ini nag-log out nagkapirang aldaw ang nakalihis nasa access asin na nabuksan kan suspect ang account kan biktima digdi nagluwasan ana mga reklamo kan mga nautangan kan Facebook account ni Flora afuera kayanda may mga post subuot sa account ni Flora na nakakasupog ninuli kaniya nag-report ang biktima sa Kanaman Municipal Police Station asin nakipag-coordinate tulos ang PNP Kanaman sa Cybercrime Response Team nagsagibonin entrapment operation laban sa suspect paliwanag kan suspect sa PNP paguna subot kani da isya madadakop ninuli ta kabisto kani ang biktima na atubang ngunyan ang 18 anyo sa mga reklamong pagbalga sa Republic Act number 10175 o ang pinagapod na Cybercrime Prevention Act of 2012 partikular sa illegal access computer related identity theft asin estafa nakaditiningunyan ang suspect duman sa Kanaman Municipal Police Station. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal duang lalaki sa parte kada Banwaan kan San Fernando Camarines Sur na pariyo driver kan motorsiklo ana pariyong erido matapos na masangkot sa sarong aksidente duman sa Zona 5 sa Pamukid San Fernando Camarines Sur alas 7 nin pagkaaga kan sudma nagresponde ang mga tauhan kan MDRRMO San Fernando Tangani Manda na mahiling ana kamugtakan kan mga rider asin malapatan ni na panginot na asistensya medikal dinara sa parte mismo kan hospital ang rider na taga Pamplona asin na Ansaro nagsayuma man na magpadara sa ospital padagos ang investigasyon kan San Fernando Municipal Police Station da mapadapit sa sinambit na nga aksidente o pangyayari nin aksidente sa laog mismo kan sa indang Banwaan. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal gadan ang sarong 46 anyos na pedicab driver mantang critical man ang duwa pang lunad kani matapos mawaran subot ning kontrol ang pinagmamanihong utility o ang pinagmamanihong utility jeep kan sarong padi asin mabanggaan na padjaka sa kalabaan ka na Maharlika Highway sa Barangay kan San Agustin sa Kanaman Camarines Sur. Sabi ni Police Captain David Olieres, Chief kan Police kan Kanaman digdi tulos na dinara sa ospital ang mga biktima alagad idideklarang dead on arrival ang driver kan padjaka mantang padagos man na pinagbubulong ang duwa pa nga irido basado sa investigasyon kan Kanaman Municipal Police Station papuli na sa iyang residensya sa Magaraw Camarines Sur ang padi kan mabangga kani ang padjaka na pinagmamaniho kan biktima Mayo manda residente nga nadamay sa nasambit na nga insidente inako subot kan padi sa mga pulis na nasa impluensya siya kan na ara ka subuot kan mangyari ang aksidente. Sabi kan na PNP posibleng dai na maisampa ang kaso kung magpapadagos napagkasundoan ariglo na sa
ibong na lado sering mada pwede pa man subot idagos ang pagsampa kan kaso in kaso da isinda magkaintindihan kan pamilya kan biktima asin man kan suspetsado na subuot padi na responsable sa pagkakabangga sa nasambit na nga padyak na nagresulta kan saro ana binawian in buhay asin duwa o mga lunad kani ana nairido. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal adakop ana lalaking bistong Sinoy matapos ang isinagibong drug bypass operation kanda City Drug Enforcement Unit CDEU bandang alas 9:37 na pagkabanggikan nagtalikod na banggi sa sarong apartil sa Hakub Putol, Barangay Bagong Bayan, Sur, Naga City. Basado sa inisyal na impormasyon na kumpiska gikan sa suspek ang 18 pakiting pinagtutubudan shabu na may pinagkakarkulong kabilugan na 100 gramos asin igwanin kantidad o presyo na 680,000 pesos na recover man ang bypass money na nagkakantidad 7,500 na kumpuesto kan 500 pesos na tunay na kwarta asin ang iba mga budol money sharing man ang sarong Oppo cellphone na nahiling sa saluga sa lugar kan sinambit ng operasyon. Basado sa mga autoridad, nagsiserving courier kan illegal na droga sa Naga City ang sinambit ng suspetsado. Nagluwas man sa record kan na pulisya na naaresto na subot ang suspect kan 2016 sa kasumpay na kaso kan illegal na droga na kulong ning 9 na taon asin nakalibre kan 2025 sa irarom kan parol na ipinagtausa sa iya kada gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyada sa lado lokal pinapaahali na kanda lokal na gobyerno kan syudad Canaga ang mga kalakal kana mga junk shop na nakatambak sa parte kana sidewalk asin man sa gilid kan tinampu sa dating balata sa open dam site matapos na mari sa inikan Department of Environment and Natural Resources o DENR Regional Office No. 5 sa isinagibong inspeksyon. Sigun sa LGU Naga, isinarana ang nasambit ng open dam site kan 2018 asin haluy ng Mayo subuot ni nagahapon na basura sa lugar. Sering man ninuli sa mga nakatambak na mga kalakal sa palibot kan dating dam site, nagkaigwan hininala ang DENR na posibleng ginagamit pa man ini bilang apunan kan mga basura ninuli kan subuot digdi pinadaranin surat ang lokal na gobyerno kan Syudad Canaga. Sinabi ni Acting Enro Head Marvin sigun sa mga nangangalakal kana mga junk shop ana nahiling ka na mga opisyal ka na DENR na yaon sa lugar asin na nilinaw kani na mayo na nin aktwal na pag-aapon nin basura sa dating balata sa dam site. Kasumpay kan bagay nini isinugo kan opisina ni Mayor Lene Robredo ang tulos na paglinig kan na lugar partikular na ang mga sidewalk asin na mga pagtaraid na mga tinampu na ginigibong tambakan kan mga kalakal kan mga junk shop mantang nagpapadagos ang pag-inspeksyon kan City Treasurer's Office, Solid Waste Management Office SWMO asin iba pa nga mga ahensya kan LGU Naga tanganing maaraman ang mga junk shop sa laong kan syudad na nag-ooperar nin mayo magkakanigo nga permit.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal, mas lalo pang pinakusog ang serbisyong sa lado kan salud sa banwaan kanda pasakaw matapos man nadigdi padagos-dagos anda pagdul nin tabang kan Department of Health asin man kanda lokal na gobyerno kanda syudad o kan lokal na gobyerno kan na probinsya kan na Kamara de Sur mapadapit man na sa nasambit na nga insidente. Ninuli kan nasambit na nga bagay digdi nagpasalamat ang na grupo kan na LGU duman sa Banwaan kan na pasakaw Kamara de Sur sa nasambit na nga padagos na tabang na ipinagduduhol kan Department of Health asin man kan gobyerno probinsyal kan na probinsya kan na Kamara de Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal bilang parte kan padagos na pagpapakusog kan relasyon kan komunidad matrayumpo na pinagapatindugan na ninarong kan Kamara de Sur First Provincial Mobile Force Company sa paagiman kan na RPSB Team Tabyun ana sarong pamilya sa nasambit na nga lugar ang pinagpatindog narong para sa mga ini ang natapos na asin nagkaigwanan ni blessing and turnover ceremony para sa bagong itinundog narong asin man na kasilyasan para sa napiling benepisyaryo duman sa barangay Cantabion del Gallego, Kamara de Sur. Giniboy ni ana nasambit ng turnover kanda alas 3 ni na pagkapon nanginot si Teniente JC Abil Portugal, team leader kana Police RPSB Team Tabyuda anasambit ng aktibidad pinagpartisiparan man kan padi na si Father Jonathan Rodriguez na nanginota sa pagbasbas kan bagong arong asin man kasilyasan. Naging posible anasambit ng proyektong ini sa paagiman kan pagtatarbangan kan ibang mga stakeholders, mga donors asin na lokal na gobyerno kan Del Gallego, Kamara de Sur sa paagiman ni Mayor Milani Abarientos Garcia, siring mad kan Barangay Tabyuna sa panginginot ni Honorable Ofelia Mendoza. Kabali naman ang mayong sawang suporta kan RPSB Team Tabyuna. Napiling maging benepisyaryo ang residentes ninulikan sa iyang limitadong kakayahan pinansyal, kawaranin hanap buhay asin pagiging senior citizen. Siya ang namumuhay kaibanan ang sa iyang aki na may kondisyon sa parte kan salud asin sa iyang isip dahilan tanganing mas paining kinakaipuanin tabang asin suporta kan komunidad kaya siya ang napili na pagibuanin arong o harong kan grupo kan RPSB asin itinorn over na sa iya ang nasambit ng bagong maitindog na harong. Ang atugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa engineering department kaibanan ta dyan si Stephen Pabis. Ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba. Pabalos kan sa pong pagantabay, mapa sa tuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security.